Dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan, maraming nakamit ang pamahalaan sa loob ng halos 2 taon. Itong ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagabi sa panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ito ang dahilan kung bakit nais nila makipagtulungan sa iba pang partido politikal para na din sa pag-unlad ng bansa. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Nanumpa ang mahigit 30 bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siyang chairman ng partido ang nanguna sa oath-taking kasama ang 11 gobernador at 14 na vice governor. Hiling ng Pangulo sa mga kapartido, ipakita ang pagkakaisa. Uhaw pa rin ang tao para sa pagkakaisa. Talagang sa aking palagay. Hanggang ngayon, ang tao ayaw na nila yung nag-aaway-away. Ayaw na nila ang walang nangyayari dahil puro politika na lang ang pinaglalaban. Ganun ang aking naramdaman mula ng Mayo noong 2022. Para sa akin, maliwanag na maliwanag yan. Kaya ibuuhin natin ang ating grupo at laging nasa isip natin na ginagawa natin ito, siyempre, para makapagserbisyo na mabuti sa taong bayan. And that is the best way to do it. Sinabi rin ng Pangulo na simula na ito ng paghahanda ng partido sa 2025 midterm elections. Ito'y para matiyak na organized at maayos ang komunikasyon ng bawat kasapi para masiguro ang maayos na serbisyo sa mamamayan. So there's no way around it. We still have to do this. We still have to do the work. We still have to fight hard. There is no easy election. That is something that I've learned. At the very beginning, trabaho ito ng ating leadership ng ating partido ay magkaroon tayo ng magandang plano, hindi lamang para sa national, kundi para sa lahat ng LGU, para lahat sa mga distrito, ng mga congressman na kasama natin. Kabilang sa pinaghahandaan ng partido ang pagbuo ng steering committee at pakikipag-usap sa iba't ibang partido para sa posibleng alyansa. Kabilang na riyan ang Lakas CMD, National People's Coalition at National Unity Party. Gustong matiyak ng Pangulo ang malinaw na usapan sa ibang partido bago ang pakikipag-alyansa. I have spoken to the leaders of the other parties. And as far as I can tell, mukha naman, willing naman lahat ng tao na makipag-usap and find a way around all this. Para naman, ay pagdating ng halalan, ay tayo nagkakaisa. At maliwanag na maliwanag sa taong bayan kung sino ba ang talagang ini-endorso natin, sino ba talaga ang ating hinaharap sa kanila. Upang makapagserbisyo sa kanila. Ipinunto rin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapalakas ng partido para maipagpatuloy ang mga napagtagumpayan na nito. Now, if you look at it, we have not yet been in office for 2 years. But in the small time, napakarami na nating nagawa. Napakarami na nating naumpisaan. And the reason is that because we have been working together. We have been following the same plan. We have come together na nakipag-ugnayan tayo. Ano bang problema dun sa inyong region, sa iyong probinsya, sa iyong bayan? At pinakinggan natin silang lahat ng hindi lamang yung mga political leader, kundi pati na ang taong bayan. Nakinig tayo. Nabuo ang PFP taong 2018. Noong 2022 national elections, nakipag-alyansa ang PFP sa ibang partido na siyang nagbigay daan para mabuo ang Uniteam Alliance. Nanalo dito si Pangulong Marcos Jr. by landslide na may kabuuang 31 million votes. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.